Good morning po muli sa bawat isa sa atin. Good morning po! Truly, sabi dito sa awitin natin, His grace is enough para hindi lang palakpakan mo siya, kundi purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoong Diyos. His grace is enough dahil hanggang ngayon nakatayo ka pa rin dito. His grace is enough na purihin mo siya dahil hanggang ngayon nandyan ka pa rin, nakakapagpuri sa ating Panginoong Diyos. Kaya today, ibigay natin yung the best na pagpupuri na deserve ng ating Panginoong Diyos. Praise God! Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters into mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead us strong. You lead us in the song of your salvation. And all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, and your grace is enough for me. Sing your grace. And your grace is enough, heaven reaching down to us. Your grace is enough for me. Sing, so remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough, heaven reaching down to us. Your grace is enough for me, for me. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. One more time, sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing, Lord, you are good.
mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Sing, Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Sing, Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Oh, Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Sing, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. So good, so good. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. You are good, and all the time, all the time. You are good, and you are good, and all the time, all the time. You are good, you are good, and all the time, all the time. You are good, and you are good, and all the time, all the time. You are good, you are good, and all the time, all the time. You are good, you are good, and all the time, all the time. You are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Sing, Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Sing, Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Sing, Lord, you are good. 'Cause Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Oh, Lord, you are good. 'Cause Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Sing, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise your name, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Minsan pa yung deserve na papuri at palakpak ng Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah. The
King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo, sabi nga sa awit kanina, dahil sa kabutihan ng Diyos, yung grace niya, sabi kanina, di ba? Yung grace niya nag-uumapaw sa bawat isa sa atin. I don't know if you truly understand its words, if you truly remember the grace of our Lord Jesus. Tingnan mo yung katabi mo ngayon. Nag-uumapaw yung grace ni Lord dyan. Dali, tingnan mo. Kaya nga kasama mo yan ngayon eh. Di ba? Ang saya kapag palagi nating nakikita, nakakasama yung kapatid natin sa Panginoong Diyos. Na kahit na anong mangyari, ang nangingibabaw ay ang kabutihan ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Sabay-sabay po natin munang basahin itong verse na to. Namnamin natin, ang sabi dyan, napakabuti ni Yahweh. Ulitin natin, napakabuti ni Yahweh. All the time? All the time? God is good? And all the time, God is faithful? All the time, God is faithful. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan. Napalayo ka man, minsan ka man na hindi na nararamdaman, pero kahit anong mangyari, ang pag-ibig niya sa'yo ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, hindi scam lang. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Even though many times we fail Jesus, ang pangako ng Diyos ay tapat, kailan pa man. Even though many times nakakalimot, pero ang pag-ibig ng Diyos, kailanman, tapat sa bawat isa sa atin. Let us pray, mga kapatid. And let us offer this very moment sa ating Panginoong Diyos. Again, worship time is between you and Jesus. Kayo at si Lord muna. Sunday celebration is Lord's Day. Ilang minuto lang ilalaan natin kay Lord, mamaya tatanggap na naman tayo. Therefore, tuon natin ang focus natin sa ating Panginoong Diyos by remembering His goodness, His faithfulness sa ating buhay. Lord, truly your grace is so sufficient. Your mercy is so enough sa bawat isa sa atin. And your love is so overwhelming, Panginoon. Na Lord, it covers the multitudes of failures and sins that we have against you. Salamat, Lord, kasi hindi mo tiningnan yung past namin. Ang lagi mong tinitingnan is yung magandang future mo sa bawat isa, Panginoong Diyos. This morning, we just want to remember yung kabutihan mo. Paulit-ulit na alalahanin kung paano ka naging mabuti sa bawat isa sa amin. Kung paano ka naging tapat sa amin, Panginoong Diyos, noon, magpahanggang ngayon, at kailan pa man, hindi nagbago. Yung pagtingin mo sa bawat isa, Panginoong Diyos. Though many times we have failed you, Lord, pero yung pag-ibig mo hindi nagbago. Yung pagiging tapat mo sa pangako mo, kailanman hindi nagbago. Sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Lord, what we pray is muli, katagpuin mo ang puso ng bawat isa, Lord. May we experience you once again. May we encounter you once again, Lord Jesus. Na Lord, yung oras na inilaan namin ngayon sa'yo, ay Lord, hindi masayang, kundi Lord, magkaroon ka talaga ng room. Papasukin ka namin sa aming mga buhay ngayon, Panginoong Diyos. At ikaw ang patuloy na mangusap. Ikaw yung patuloy na kumilos sa bawat isa sa amin, Lord. May the spirit of togetherness and unity be upon us, Lord God. At patuloy, Lord, dumaloy, God. By your presence, Lord, you will touch every heart to be repentant enough, to be receptive enough sa gusto mong sabihin sa amin ngayon, Panginoon. Then, Lord, I know, I do believe, Lord, you have a special message to each and every one of us this morning, God. Tulungan mo kami, Lord, na huwag i-withhold
Lord God, huwag magkaroon ng reservation sa aming mga sarili. But Lord, hayaan kang pumasok. Let our hearts be open. Let our lives be open up to you, Jesus. Nang sa ganun, malaya kang gawin ang nais mong gawin sa aming mga buhay, Panginoon. Na Lord, these remaining days of 2025, ma-encounter ka namin, Panginoon, just ng matindi, Panginoon. And Lord, hindi pa late, Lord God, para mangyari ang breakthrough sa bawat isa sa amin. It's not yet too late, Lord God, that we will do great things in our lives, in every family sa TSCCFI. And we claim that, Lord, in your mighty name, Jesus, that, Lord, your Spirit may pour out sa bawat isa sa amin ngayon, na hindi kami lalabas, Lord, na hindi fully experience, Lord God, ang kapangyarihan mo, ang deliverance mo, ang kapatawaran mo, Panginoong Diyos. That all of us will desire more of you, that will desire more relationship, deeper relationship sa iyo, Panginoong Diyos. Dahil Lord, mula noon hanggang ngayon, hindi ka nagkulang. Napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Walang sino man dito, Panginoong Diyos, ang makakapagsabi na pinabayaan mo kami, iniwan mo kami. Dahil naging mabuti ka, naging tapat ka palagi sa pangako mo, Panginoon. And Lord, yung pagpupuri, pagbibigay ng awit sa iyo, this is just the least thing we can do. And Lord, on top of that is a life fully surrendered sa iyo ngayon, Panginoon. Nawa makita mo sa bawat isa sa amin yun, Lord, na sa ganun malaya kang kumilos sa aming kalagitnaan ngayon. Lord, we are expecting great and more of you, Jesus. Excited kami, Lord, sa gagawin mo. Excited kami, Lord. Excited kami, Panginoon. Dahil alam namin na noon pa man, ikaw ang sentro ng TSCCFI. Maraming salamat, Panginoon. To you all the glory, honor, and praises in your mighty name alone. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kong awitan, ikaw. Minsan pa ikaw lang ang pag-asa ko. Ikaw lang ang pag-asa ko. Yes, Lord. Wala nang iba, Panginoon. Ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kong aawitan, ikaw. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag lang. Mo
lahat. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nakulang, biyaya mo sa'kin laging lahat. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ka mo. Let it be a personal declaration. Panginoon, dakila Thank you, Lord. sa kalaman ko. Dakila ka sa anumang bagay. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Hindi kailanman Walang katapusan ang pag-ibig mo, Panginoong Diyos. Thank you, Jesus. Hallelujah. Walang pinipili Panginoon, dakila ka. Hallelujah. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nakulang, biyaya mo sa'kin laging lahat. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nakulang. Naalala mo pa ba, kapatid? Naalala mo pa ba? Hallelujah, hallelujah, laging lahat. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, kahit kailan, di ka nagkulang, di ka nagkulang. Salamat, O Lord. Biyaya mo sa akin laging lahat. Hallelujah. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan
dakila at tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Thank you, Jesus. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nahulang, biyaya mo sa gilagilaan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Napakabuti mo. Napakabuti mo, Lord. Aking Diyos Ama. Ang iyong ilikha, luluwan, hatiin ka. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti. Napakabuti mo. Aming Diyos Ama. Ang iyong likha, luluwan, hatiin ka. Napakabuti. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti minsan pa. Napakabuti mo. Aming Diyos Ama. Ang iyong ilikha, luluwan, hatiin ka. Pagkat napakabuti mo. Napakabuti mo. Di ka nagbabago.
Salamat, O Diyos. Praise God. At isa pong napakalaking privilege na muli naatasan po na ating pastor at ng ating Panginoong Diyos na tumayo rito at magbigay ng mensahe sa church. Kaya naman po, ibigay po natin ating full attention sa salita ng ating Panginoong Diyos dahil lagi namang nangungusap ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayo po muna yung magbasa ng ating Biblia. Sa Matthew 6:24, Amplified Version, sabi po rito, "No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon, money, possessions, fame, status, or whatever valued more than the Lord." So tayo po ay manalangin po muna. Lord, marami pong salamat muli sa bagay na patuloy niyo pong ginagawa sa aming mga buhay, sa kalakasan at buhay. At nawa po, Lord, sa mga oras na to, kayo pong patuloy na manguna dahil wala po kaming magagawa. Kung wala pong inyong patnubay, gamitin niyo lamang po ako para sa inyong kapurihan, Lord. Speak to us, Lord Jesus, kung ano man yung gusto niyong iparating sa bawat isa sa amin at nawa kayo pong pumigit na sa amin upang hindi po masayang kung ano man po yung maririnig namin sa umagang to. Marami pong salamat. In Jesus' name, Amen. Amen. At praise God. At pwede muna po tayong magsiupo. At ang aking pong pangaral sa umagang to ay pinamagatan ko pong, which side do you choose? Or ano ba, saan ba talaga tayo? Saan bang side ba talaga tayo? Di ba sa ating mga kapatid, kasi kapag may mga competition or may mga battle, may mga pagkakataon pumipili tayo ng yung halimbawa ng team na pipiliin natin or sabihin natin, ako sa pula, sa puti. Ganon. Kasi yun yung pinipili natin dahil sa tingin natin, sila yung better or magaling. Yun yung ating pamantayan eh. Di ba minsan kapag laban ni Pacquiao, yan, madalas ang pinipili natin, syempre si Pacquiao dahil Pilipinas or Miss Universe, yung katatapos na Miss Universe. So meron tayong pilipini na according sa heart natin. Pero kadalasan naman mga kapatid na may mga tao naman na ayaw pumili. Sasabihin lang niya na nasa middle lang ako. Kung sino yung manalo, di doon ako. Parang nakatingin lang siya. Neutral ba? Yun yung tawag, di ba? Na sa pagitan lang siya, hindi siya pipili kung sino yung winner at kung sino yung sa kabilang side. Laging nasa gitna, mga kapatid. Pero mga kapatid, napaka-importante yung mga choices na ginagawa natin sa ating mga buhay. Although may mga pagkakataon na kailangan maging neutral tayo, pero pagdating sa ganitong pagkakataon, lalo na sa ating kaligtasan, hindi pwedeng maging neutral tayo, mga kamanid. We need to choose. We need to choose kung saan side ka ba talaga. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, ganito lang ako, mananatili akong ganito, nasa gitna lang. We need to choose kung side ka ba talaga ang gusto mo. Kaya nga sa ating verse, mga kapatid nating nabasa, sa Matthew chapter 6 verse 24, no one can serve two masters. Naalala ko mga kapatid, noong nagtrabaho ko sa PCMC, sa Children's Medical, may dalawa akong boss doon. Yung isa, doktor, yung isa, head nurse. So may time na habang kausap ko yung doktor sa phone, biglang nagsalita yung head nurse. Nag-i-instruct siya. Nag-i-instruct din yung kausap ko sa phone. Kaya, wait lang. Hindi ko na alam kung sino yung papakinggan ko. Kasi ang hirap, di ba? Pag may dalawang nag-i-instruct sa'yo, sino yung susundin mo? Parang malilito ka. You need to choose talaga kung sino yung susundin natin. At ito nga, next po.
Sabi nga, the choice is in your hands, mga kapatid. Minsan, inisip kasi natin or sinisisi natin sa iba yung mga choices na ginagawa natin. But, ang final decision is nasa kamay mo pa rin, mga kapatid. Hindi mo pwedeng sabihin, ay, na-impluwensyahan lang naman ako ng kaibigan ko or ng kapatid ko. Kasi ang final decision is up to you, alone. Ikaw pa rin ang pipili. The choice is in your hand. Meron po akong play na napanood dati. First time ko yata yun ng youth camp. At hindi ko talaga makalimutan yung word na yan, the choice is in your hand. Kasi ang sabi doon, una sa play na yon, pinakita kung sino ba pipiliin mo, si Jesus ba or si Satan. Kasi dalawa lang naman talaga yung pagpipilian eh, hindi ka pwedeng gumitna. Choose Jesus or Satan, choose heaven or hell. The choice is in your hand. Hindi ka pwedeng gumitna. At next po. Ayan po. You have the freedom to choose, but you're not free from the consequences of those choices. Kasi ito minsan yung sinasabi natin may freedom naman ako kung anong gusto ko. Tama naman yan. Kasi hindi naman tayo ginawang robot ng ating Panginoong Diyos. Pero tandaan natin, maliit o malaking desisyon na gagawin natin is may reflect yun sa ating future, mga kapatid. At maaring mag-consequence kapag mali yung pagpili natin, mga kapatid. Kaya, we need to choose kung ano yung tama pa rin. At kung saan side ba talaga yung papakinggan natin. Di ba? Kasi maraming boses tayong naririnig, but still, let us choose pa rin kung ano yung tama. Dahil tandaan natin, laging may consequence yung mga maling desisyon na gagawin natin. Okay, next po. Yan, sabi nga po rin dyan, we must make the choice between what is right and what is easy. So ito po kasi yung nangyayari sa atin, mga kapatid, di ba? Na mas pinipili natin kung ano yung easy. Siyempre kung saan tayo komportable, yun yung pipiliin natin. Halimbawa, mas komportable ka sa place na ganito, mas komportable ka sa ganitong lugar, or kung ano man yung mga decision mo, yun yung mas pipiliin mo. Pero paano kung hindi yun yung kalooban ni Lord? Kaya minsan naririnig natin, follow your heart. Kasi parang yun yung komportable sa'yo, yun yung feeling, feel ko ito dapat. Pero paano kung hindi kalooban ng ating Panginoong Diyos? So, yun yung pag-choice ng ano ba yung dapat o ano yung nakakalugod sa ating Panginoong Diyos. So, next po. Ito po yung sinabi ng ating Panginoong Diyos sa Luke chapter 11, verse 23. If you are not on my side, you are against me. Ito po yung truth, mga kapatid. Minsan kasi sinasabi natin na hindi naman porket na hindi ako uma-attend or sumusunod, hindi na against na ako kay Lord. No, mga kapatid, ito yung sinabi ni Lord, if you are not on my side, you are against me. So, nasa atin po yung pagpili or nasa kamay niyo pa rin kung anong choices ang pipiliin natin. Pero paano kung ito po yung ating decision? What happened when we choose to not choose? Yan. Parang nandito po tayo lagi. What happened when we choose to not choose? Pinili natin na nasa middle ka lang. Ayokong pumili. Pwede bang nasa gitna lang ako? Pwede bang ganito na lang ako? Nasa comfort zone at hindi na ako pipili ng kahit ano. So, ito po yung sabi sa Revelation chapter 3, verse 16, Amplified Version. So, because you are lukewarm, spiritually useless, and neither hot nor cold, I will vomit you out of my mouth, rejecting you with disgust. Ito po yung sinabi na ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, spiritually useless. Walang silbi. Ang pangit mo pakinggan, di ba? Pag sinabing wala ka namang silbi. Pero minsan nangyayari sa atin yung mga kapatid. Alam niyo po ba yung linta, mga kapatid?
Di ba pag dumikit yan sa katawan ng tao, anong mangyayari? Sisip-sipin lang yung dugo mo, pero may pakinabang ka ba dun sa linta? Yun yung minsan nangyayari sa atin. Ina-absorb natin yung kabutihan ni Lord. Ina-absorb natin. Kaya nga, ano yung kanta natin kanina? Kahit kailan di ka nagkulang. Totoo naman yun, Lord, na talagang ang ating Panginoong Diyos, hindi siya nagkulang. Naging matapat siya sa bawat isa sa atin. Pero sa atin, ano naman yung pakinabang na ating Panginoong Diyos? Lagi ba tayong pakabig? Na tayo yung nag-a-absorb ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos, but still, hindi naman tayo, nagiging useless tayo spiritually. So, ano ba yung lukewarm? Or maligamgam? Siyempre sa tubig po, ito yung, ayun nga, yung maligamgam na tubig na minsan yung inanat sa umaga. Yun yung madalas na iniinom natin. Pero, ano ba yung lukewarm characteristic ng isang believer? Ito, sa letter A, sabi po rito, a believer but not a follower. Siguro po kung magsusurvey tayo ngayon sa Pilipinas, or kahit dito lang sa Pilipinas, di ba? Sabi nga, ang Pilipinas is a Christian nation. Kaya maraming Pilipino ang naniniwala na may Diyos. Di ba? Pero sabi nga na hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay maliligtas, kundi yun lamang sumusunod sa utos ng ating Panginoon. So, hindi sapat na tayo ay believer lang. Kasi lahat naman dito believer, di ba? Wala naman siguro magsasabi, ay, hindi ako believer. Wala ako, wag ako. Walang ganun mga kapatid. Lahat tayo dito ay naniniwala na may iisang Diyos. Next po. Ito po yung tandaan natin. Believing in God alone doesn't make you a Christian. The devil believes and still rebels. A true Christian surrenders, obey, and follows Jesus. So ito po yung totoong follower ng ating Panginoong Diyos. Hindi po sapat na tayo ay maging believer lang or naniniwala tayo na may Diyos, pero hindi naman tayo sumusunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga kahit demonyo naniniwala na may Diyos, pero nanginginig pa siya. Pero tayo, anong ginagawa natin mga kapatid? All believing lang pero hindi nagpa-follow. So isa po yan sa karakteristik ng isang lukewarm Christian. Or characteristic ng isang lukewarm. Letter B, lack of commitments. Mga kapatid, hindi nyo ba naiisip minsan sobrang unfair natin kay Lord? Kasi pagdating sa trabaho, minsan, kahit may sakit tayo, kahit na nilalagnat, papasok ka talaga eh. Mag-overtime ka. Sabi mo kasi for my family. Or sa school, kahit na deadline na lahat gagawin mo talaga, kahit na masama yung pakiramdam mo, gagawin mo kasi nag-i-aim ka na maging top 1 ka sa klase. Pero tandaan natin, hindi natin kayang dali niya sa Panginoong Diyos, oh Lord, top 1 ako qualify na ako. Walang ganun mga kapatid. Hindi natin kayang mag-commit ng time. Mas inuuna natin yung mga worldly things. Always busy. Busy for God. At walang time. Yan yung mga lack of commitments. Kaya mga kapatid, sabi nga natin, napakabuti ni Lord. Meron po ako narinig na isang pangangaral. Ang sabi niya po, ang mga tao, di ba, minsan nga nagpo-post pa nga tayo, thank you Lord, pinagaling mo ako, thank you Lord sa blessing na to. Tapos ipopost pa natin yung mga blessing na meron tayo. Nakaka-relate ba tayo lahat? Lahat naman, okay naman yon mga kapatid, na maging grateful tayo sa ating Panginoong Diyos. Pero after mong maging grateful, so anong gagawin mo ngayon? Alam mong napakabuti mo. Di ba, inaawit pa natin. Kahit kailan di ka nagkulang. Sinasabi natin sa ating Panginoong Diyos. Pero in return, ano naman yung ginagawa natin mga kapatid?
Minsan naiiyak pa tayo sa mga testimony natin, di ba? Lord, thank you kasi nakapasa ako. Lord, thank you may sarili na kaming tahanan. Lord, thank you pinagaling mo ako sa karamdaman ko. But pagkatapos nung mag-thank you ka, ano naman in return yung gagawin natin para mabigyan ng glory yung nagpala sa'yo, yung nagpagaling sa'yo? Although hindi natin kayang tumbasan yung ginawa ng ating Panginoong Diyos. But still, mga kapatid, kung talagang grateful ka, dapat nakikita yon sa kinikilos natin. It will reflect talaga, mga kapatid. Then, sa letter C, occasional prayer. Mga kapatid, may mga pagkakataon, hindi naman talaga prayerful, pero pag may kailangan, nagiging prayerful bigla. Tapos nagpo-post pa. Sorry. Pero meron kasi ako, nung nakaraan lang yata yun, na month na, Lord, please pray for my, kasi nagkaroon ng matinding karamdaman yung nanay niya. Pero, nung inaaya naman sa church, ayaw naman pumunta. So, ano yun, nagiging occasional prayerful na lang tayo. Kapag may kailangan lang tayo, saka lang tayo magiging prayerful. Pero pagka hindi natin masaya tayo or sobrang biyaya natin, hindi tayo nagiging prayerful, we're so unfair sa ating Panginoong Diyos. Magiging lintala lang ba tayo? I-absorb na lang natin yung kabutihan ni Lord. Iiyak na lang tayo, Lord, thank you. Hanggang doon na lang ba tayo, mga kapatid? We're so grateful, pero ano yung ginagawa natin? Meron akong napakinggan, mga kapatid, dati na mga preaching. Ang sabi doon ng isang preacher, gano'n na ba kadami yung nakain natin na isda? Nabibilang niyo pa ba? Gano'n na kadami yung napitas niyong malunggay sa kapitbahay niyo? O yung pechay? O yung mga prutas na nakain natin? Nabibilang pa ba natin? Simula nung tayo'y pinanganak, mga kapatid, di ba? Hindi na. Yan ay resources na galing sa ating Panginoong Diyos. Doon pa lang, di ba? Nakikita natin na lahat pinoprovide ng ating Panginoon. But ano naman yung masusukli natin kay Lord? Hanggang thank you Lord na lang ba tayo? Hanggang sasabihin na lang, we are so grateful. Tama naman, we are so grateful dapat. Pero in return, ano naman ang dapat mong gawin? We need to choose kung anong side ka talaga, mga kapatid. At hindi na natin to dapat patagalin. Then, more focus on worldly success. Na-evaluate ba natin, mga kapatid, yung ating mga testimony? Minsan, we are so satisfied kung ano yung meron tayo. Lord, thank you kasi napopromote ako every month. Napopromote ako, tumataas yung ano ko. Diba? Lord, thank you Lord kasi top 1 ako sa klase. Lagi ako nagta-top 1. Walang nakakatalo sa akin. Ganun yung mga worldly success. Pero kailan kaya tayo nagkaroon ng testimony na about naman sa souls? Na meron tayong nadala. Sinasabi natin na we are so grateful. Pero pag sinabi ni Lord na pumunta ka doon, may mga taong nangangailangan sa'yo, ay Lord, sorry, busy ako. Yun yung nagiging sagot natin, di ba mga kapatid? More focus on worldly success. Tama naman yon na we need to be grateful sa ating Panginoong Diyos na maging thankful tayo. Kasi mabuti naman talaga si Lord. Hindi nga siya nagkukulang eh. Walang question doon. Pero tayo may question sa sarili natin. Ano naman yung dapat nating gawin? Yung tinatawag na utang na loob. In return, ano yung gagawin natin sa ating Panginoong Diyos? Hanggang thank you Lord na lang ba tayo? Pero wala naman, spiritually, walang napapakinabangan sa atin ng ating Panginoon. Hanggang sasabihin lang natin, thank you Lord. Hanggang doon lang. Kapatid, it's time to choose kung sang side ka talaga. Pinag-uusapan natin yung mga lukewarm characteristics. Halos lahat tayo natatamaan dito mga kapatid eh.
Dahil ang laki ng pagkukulang natin sa ating Panginoong Diyos. Masyado tayong focus, yung goal natin. Sa school, kailangan makagawa ko to. Sa trabaho, kailangan ma-promote ako every month. Tumaas ang sahod ko. Pero we're not focused dun sa pinaka-importanting bagay na maghahatid sa iyo ng kaligtasan, mga kapatid. Then next po. You'll never come second by putting God first. Ito, kasi takot na takot tayo minsan dito eh. Kaya minsan sineset aside natin si Lord. O, hindi mo na ako makaka-attend ngayon kasi may ganito ako. We're not putting God first sa buhay natin. Hindi kasi natin sinusubukan, mga kapatid. At ako, mga kapatid, personally, lagi kong nasusubukan ng ating Panginoong Diyos pagdating sa ganyang bagay na pag alam kong pinili ko si Lord, hindi niya ako pinapabayaan. Pagdating sa trabaho, alam niyo ba, nagkaroon ako ng trabaho dati na Monday to Saturday, pero yung Saturday hindi ko pinapasukan. Kasi inilalaan ko yun sa mga Bible studies and syempre sa practice. At pinapayagan ako nun. Kaya lang syempre may bawas. Pero nakikita mo naman na yung blessing na ibibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ito yung tatandaan natin, kung uunahin lang natin si Lord. Kung uunahin lang natin si Lord. Kasi masyado tayong takot eh. Takot tayong magdesisyon. Para rin naman sa iyo yan. You'll never come second by putting God first sa buhay mo. Praise God. At next po. Ito yung mga mahalagang bagay na hindi dapat nating kalimutan. Important things to remember. Una po, following Jesus is a choice. It's a choice, mga kapatid. At yung choice na yan, dapat hindi na natin siya patagalin. Kailangan na nating piliin kung talagang si Jesus ang ating pinipili sa ating mga buhay. At sabi nga po sa Joshua chapter 24 verse 15, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served, that were beyond the river of the gods of the Amorites, in whose land you will dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ang ganda ng pagkakasabi ni Joshua dito, mga kapatid, di ba? At sabi niya pa, masama ba na piliin si Lord? If it seem evil unto you to serve the Lord? Ayun yung sinasabi, masama ba na piliin si Lord? Pero basta ako, as for me and my house, we will serve the Lord. Dapat ito yung maging pamantayan natin, mga kapatid, na kahit na anong mangyari, we will serve the Lord. Kumbaga, pinipili natin ang ating Panginoong Diyos sa lahat ng bagay. Minsan kasi, ang dami nating mga doubts, ang daming naglalaro ang daming fear, ang dami nating sasabihin, ito yung stand ko eh. Feeling ko kasi kapag inuna ko to, hindi ko to magagawa. So, tandaan natin, mga kapatid, sabi nga na kapag inuna natin si Lord, hindi niya tayo pababayaan. Just trust Him. And decide now, who will you serve? Sino ba yung pipiliin mo talaga? Sang side ka ba talaga? Sabi nga sa play, choose Jesus or Satan. Dalawa lang yan. Hindi mo pwedeng sabihin na, di naman porket di ako nagsisimba, di na ako kay Lord. Walang ganon. Ibig sabihin, iba yung pinipili mo, hindi si Lord. Mahirap naman na lukuhin natin yung sarili natin. Sasabihin natin na maka-Diyos pa rin ako. Huwag niyo sasabihin, hindi ako maka-Diyos. Tandaan natin, dalawa lang yan. Dalawa lang yung pipiliin natin. It's either Jesus or Satan. Hindi tayo pwedeng gumitna. Then, sa letter B, choose Jesus over your desire. Ito pa yung kahinaan natin kapag may mga desire tayo na hindi kalooban ni Lord. Ginigiit natin, di ba? Pinipilit natin. Kaya may mga pagkakataon,
hindi umaalis na lang tayo kasi ayaw natin, hindi tayo komportable sa ganun eh. Pero tandaan natin, God knows what's best for us, mga kapatid. Lagi nating tatandaan na alam ni Lord kung ano yung para sa atin at kung ano yung makakabuti sa atin. May mga pagkakataon kasi sasabihin natin na feeling ko kasi ito yung best eh. Ito yung dapat kong gawin. Ito yung desire ng heart ko. Yan na naman yung follow your heart, mga kapatid. Kasi doon tayo komportable. Pero kailangan yung kalooban pa rin ni Lord ang masusunod sa ating mga buhay. And sa letter C, your choices makes your destiny. Diba, naririnig minsan natin sa ating pastor, diba, na ngayon pa lang nakikita na natin kung ano yung magiging future nito. Kasi, according sa choices mo ngayon, uhulaan ka na, ay, feeling ko magiging ganito ka. Diba, hindi sa ginajudge, pero depende kasi sa choices na ginagawa mo ngayon, yun yung magiging destiny mo. Hindi mo pwedeng sabihin or mag-argue ka pa patungkol sa bagay na yan. Kasi every little things, kahit na maliliit na bagay yan, yung mga choices na ginagawa natin, ito yung magiging resulta ng future mo. Kung ngayon matigas ang ulo mo at di ka sumusunod sa ating Panginoong Diyos, ano kaya magiging destiny natin sa huli? Ano yung magiging ending ng buhay natin? Mga kapatid, hindi nyo ba nare-realize minsan, kung halimbawang magkaroon ulit ng Bible, parang, kunwari lang naman, halimbawa magkaroon ng Bible, na halimbawa, si Christian chapter 1 verse, yung mga pangalan natin yun nandun. Halimbawa lang naman, ano kaya, saan kaya ang category tayo? Saan side kaya tayo ibibilang ni Lord? Kilala niyo si Judas, di ba? Kilala natin si Judas. Saan side siya lagi nabibilang? Laging sa bad side, di ba? O wag niyong tularan si Judas kasi naghuhudas. Di ba? O wag niyong tularan si ganito kasi mali yung ginawa niya. Paano kung binabasa na yung Bible na tayo yung nandun? Saan side ka kaya masusulat? Sa mabuti ba na ikaw ang inspirasyon ng marami o ikaw yung katitisuran na laging ine-example na huwag niyong tutularan to ha? Legacy na iiwan natin. Ibig sabihin yung choices na ginagawa natin ngayon, hindi lang yan magre-reflect sa atin, kundi meron pa siyang resulta sa mga nakapaligid sa atin. Yung choices na pinili ng mga tao sa Bible na nababasa natin, di ba sasabihin natin, ay gusto kong maging katulad ni Pablo. Gusto kong maging katulad ni David kahit nagkasala siya, humingi siya ng tawad sa ating Panginoong Diyos. Gusto kong maging katulad ni Abraham, father of faith. Di ba? Paano kung gumawa ulit ng Bible at yung mga pangalan na natin yung nakasulat doon? Saang side kaya tayo mabibilang? It's either sa bad side or sa good side, mga kapatid. Or sa side na sumusunod sa ating Panginoong Diyos or sa mga sumusuway sa ating Panginoon. Then sa Philippians chapter 2, verse 12, work out your own salvation with fear and trembling. Work out for your own salvation with fear and trembling. Kasi minsan mga kapatid, ginagawa na lang nating joke yung pag-attend natin sa gawain. Na parang sasabihin mo, attend lang ako para makita lang ako ni pastor, para lang makita ni si leader. Pero hindi natin siya siniseryoso. Pero sabi sa Bible, work out your own salvation with fear and trembling. Matakot tayo mga kapatid, matakot tayo kung ngayon malamig ka sa ating Panginoong Diyos. Kasi nakasalalay dyan, yun yung forever. Yun yung totoong forever. Baka naghahanap tayo ng forever. Ito yung forever. Pag nagkamali tayo ng decision o kung sang side tayo ngayon na pabilang, yan ay yung forever.
then work out your own. Ibig sabihin, hindi mo iaisa sa alay yung ibig sabihin na hindi porket sinabi ng parents mo na umattend ka, parang ibig sabihin na hindi depende sa sinabi ng parents mo, kundi ikaw mismo. Ikaw mismo ang magdi-decide according. Sabi nga, di ba, the choice is in your hand. Kahit anong pilit, kahit anong desire ng cell leader mo or ng parents mo or ng kapatid mo na maligtas ka, kung ikaw mismo hindi ka sumusunod sa utos ni Lord, wala yung mga kapatid. Then you need to choose your own, alone. Hindi ito per group, mga kapatid. Hindi sasabihin, per group tayo maliligtas tayo per group. O per family. Walang ganun, mga kapatid. Your own salvation with trembling and fear. Nandun dapat yung takot. Kung sa trabaho, natatakot kang mawala ng trabaho, or sa school, natatakot kang bumagsak, mas matakot ka rito dahil nakasalalay dyan yung ating kaligtasan. Then we must work out and decide saang side ka ba talaga. Nabanggit na kanina yung mga lukewarm characteristic at maaring isa tayo doon. Lahat naman tayo natamaan doon, mga kapatid. Kahit ako habang ginagawa ko to. So anong gagawin natin? Time is getting short. Jesus is coming soon. Time is getting short. Jesus is coming soon. Ano pang gagawin natin? Gagawin na lang ba natin laging biro yung pagsiserve kay Lord? At hindi man lang tayo gagawa ng paraan para tayo ay masave. Kung yung ibang tao nga nag-aalala sa'yo, mag-alala ka naman sa sarili mo. Fear God. At ito na yung time na gawin natin kung ano yung pinapagawa sa atin ng ating Panginoong Diyos. At ang maging testimony natin ay hindi puro sa sarili lang natin pakabig lagi. Lord, ang buti mo, pero ano naman ginagawa mo? Ano naman ginagawa natin para sa ating Panginoong Diyos? Which side do you choose? Which side do you choose? Nandun pa rin ba tayo sa gitna na ayaw pumili, ayaw ng commitments, ayaw mag-follow, basta ako, believer ako Which side do you choose? The choice is in your hands, mga kapatid. At tandaan natin, hindi habang buhay, yung pagkakataon ni binibigay sa atin ni Lord, hindi yan habang buhay. Hindi natin hawak ang ating mga buhay, mga kapatid. Kaya kailangan na nating pumili now. Ngayon na, mga kapatid, habang hindi pa huli ang lahat. Sang side ka ba talaga? Huwag natin lolokohin yung sarili natin na sabihin natin na basta ako kay Lord. Pero hindi naman nakikita sa atin na tayo ay nasa side ng ating Panginoong Diyos. Which side do you choose now? Pumili na tayo. Sabi nga sa Bible, ang mabuti ay magpakabuti, ang masama ay magpakasama. Hindi tayo pwedeng maging middle. Isusuko tayo ng ating Panginoong Diyos. Kung talagang ang Diyos ang pinipili mo ngayon, kailangan makita sa atin yon and dapat mag-reflect yun at nakikita na tayo ay mabuting tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Tayo po tayo, mga kapatid. It's time to choose, mga kapatid. It's time to choose. Ang dami na nating naririnig na mga pangangaral. Huwag na nating patagalin. Saang side ka ba talaga gustong mapabilang? It's either Jesus or Satan. Dalawa lang yan, mga kapatid. The choice is in your hands, alone. Then work out your own salvation with fear and trembling. Work out your own salvation with fear and trembling. Matakot tayo, mga kapatid.
Matakot tayo kung wala na tayong nararamdamang presensya ng ating Panginoon. Matakot tayo kung ngayon wala pa ring dating sa atin kung ano yung sinasabi natin ng ating Panginoon. At parang sinasabi ko sa sarili mo, okay lang yan. Okay lang yan. Hindi ganun mga kapatid. You need to choose. You need to choose. Kung talagang pinipili natin ang ating Panginoon Diyos, buksan natin ang ating puso't isipan. Dahil siya lang yung pag-asa natin. Wala na tayong ibang mapupuntahan kundi ang ating Panginoong Jesus. Hindi tayo basta believer lang. Papayag ba kayo? Believer lang kayo? We're not a believer alone, but a follower of Jesus. Lord, speak to us, oh God. Time is getting short. Pero it seems na parang wala lang sa atin, mga kapatid. Then choose. Choose now. Choose now. The choice is in your hands. Hindi sa kapatid mo ang pagpili, kundi nasa iyo mismo. Nasa mga kamay mo yung pagpili. Hallelujah, Jesus. Praise you, Jesus.